Nabuang na talaga itong pamilya Duterte. Puro delubyo na nga ang kanilang ginawa sa bansa noong sila ang nasa poder. Tapos ngayon ay gusto pa nilang sabay-sabay na tumakbo sa Senado. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte. Bakit kaya? Kung si Digong ang tatanungin, syempre si Xi Jinping ang dahilan. Kaya siya tatakbo bilang senador ay upang maprotektahan ang interes ng China, lalo na sa layunin nitong angkinin ng ating mga teritoryo. Gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine Province of China. Nais din niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan tulad ni Pastor Apollo Kibuloy na sangkot sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at bulk cash smuggling. Ang kanyang dating economic advisor na si Michael Yang at kanyang translator na si Lincoln Ong at ang kanyang mga Chinese friends na sina Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan na pawang identified ng PIDEA na sangkot sa malawakang bentahan ng droga sa bansa. Syempre pa, nais din niyang magkaroon ng immunity, lalo na't nakaamba ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Wala naman talagang ibang pakay itong si Digong dahil sa bibig niya mismo nang galing na noong siya ay nasa kongreso, siya ay hindi pumapasok. At sa halit na mag-attend ng session, ay nanonood na lang siya ng sine. Maski kami nung sa gobyerno, hindi ako umaattend, sumisipat talaga ako. Even in Congress, pagkatapos, copy kunwari, then take the side door and manood na ako ng sine. And as if, hindi pa masaya sa 51 billion pesos na nakulimbat niya bilang congressman ng Davao City 1st District, nais ding tumakbo ni Paulo Pulong Duterte bilang senador. Ito ay kahit wala naman siyang ginagawa bilang kongresista, maliban sa umabsent at bumutas ng bangko sa mababang kapulungan. Magmula noong mahalal si Pulong bilang congressman, ay mas madalas pa siyang makita sa mga bar sa halip na gampanan ng kanyang tungkulin bilang mambabatas. Bakit kaya? Ano naman ang pakinabang niya kapag siya ay naging senador? Kung track record ang pag-uusapan, malinaw na hindi kapakanan ng taong bayan ang kanyang motibo sa ambisyon. Hindi kaya niya gustong maging senador upang maproteksyonan ang mga illegal nilang negosyo ni Glenn Escandor tulad ng smuggling at drug trafficking? Gaya ng kanyang ama, tiyak na iskulbukol din ang estilo nitong Pulong bilang mambabatas. Maging si Baste Duterte na number 1 sa pagiging tulongges bilang mayor, ay tatakbo rin umanong senador ayon sa kanyang ate Inday Sara, ang tulongges naman na ex-DepEd Secretary. Mantakin nyo yun. Pagaya-gaya pa siya sa peking drug war ng kanyang tatay, tapos malalaman ng buong mundo na 37 sa empleyado ng Davao City Public Safety and Security Office ay pawang mga positibo sa droga. Ang sabi nga nila, kulang pa ang bilang na yan dahil hindi naman kasama si Baste Duterte sa mga nagpa-drug test. Magpa-drug test ka kaya muna, sir. Bakit gusto ng tatlong tukmol na ito na maging senador at gusto nilang magpadami sa Senado? Simple lang ang sagot yan. Ito ay upang maisakatuparan ang kanilang maitim na balak na patalsikin si Pangulong BBM sa pamamagitan ng impeachment at paupuin si Inday Sara. Hindi kasi umubra ang kanilang mga maisog rally na kanilang ginagamit upang gibain ang administrasyon at udyukan ng AFP na magkudeta. Tuloy-tuloy na naman ang kanilang ligaya kapag makabalik sila sa kapangyarihan. Babalik ulit ang paghahari-harian ng China at malaya na naman sa mga iligal na negosyo ang kanilang mga Chinese friends. At syempre, tuloy-tuloy ulit ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan kahit lalo tayong mabaon sa utang. Ang akala ng mga Duterte, pawang mga tanga at hindi marunong mag-isip ang mga Pilipino. Ang akala nila, mabubudol at maloloko nila ulit tayo. Pero mulat na ang lahat at ang sigaw ng bayan, Jump the Dutertes! Itapon sa inidoro ang mga dutae.